failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. May agam-agam ang legal counsel ng Brave 18 sa pag-upo ng bagong liderato ng Senado, lalo na sa investigasyon ng flood control anomaly. May panawagan naman sila sa bagong Senate Blue Ribbon Chairmanship. Si MJ Mondihar magbabalita. Inaasahan na raw ng Brave 18, mga dating sundalo at security personnel ni resigned Congressman Zaldico na magkakaroon nga ng balasahan sa liderato ng Senado. Sa kasalukuyan ay tuluyan nang nakaupo bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ganap na rin ang chairmanship ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Kasama si Tulfo sa tinukoy ng Brave 18 na pinagdeliveran umano nila ng mali-maletang kickback sa flood control. Issue na maraming pinabulaanan ni Senator Tulfo. Dahil dito ay nababahala si Attorney Levy Baligod na baka hindi na makapagsalita ang kanyang mga kliyente sa Senado sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Panel. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Ayon pa kay Attorney Baligod, mahalaga sana ang independence ng Senado lalo na sa mga investigasyon ng korupsyon. Matatandaan na naging ganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magpatawag ang Malacanang ng special session. At si Senator Joel Villanueva ang pantreseng mambabatas na dumalo sa plenary dahilan para makuha ng Gatchalian block ang 13 votes o majority votes sa 24 ng mga senador. Captured na ang legislature, so wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Mga dating Marines ang karamihan sa Brave 18 na may personal knowledge sa deliveries ng mali-maletang pera sa mga malalaking personalidad. Kaya tanong ni Attorney Baligod, lilitaw pa kaya ang katotohanan sa maleta scheme sa bagong Senate leadership? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. Dahil dito, nanawagan ng Brave 18 sa bagong Blue Ribbon na imbitahan sila sa susunod na pagdinig sa flood control. At huwag raw silang ituring na kaaway ng pamahalaan dahil ang nais lamang raw nila ay ilabas ang katotohanan. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban sa politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Apat na iba pang miyembro ng Brave 18 ang humarap sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme. Muli namang humarap sa tanggapan ang dating sundalong si Johnny Buduan na una nang humarap noong nakaraang linggo. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Muling dumating si Johnny Buduan, isa sa mga dating sundalo na kabilang sa Brave 18 sa Office of the Ombudsman para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme. Una nang humarap si Buduan sa tanggapan noong nakarang linggo kung saan idinitali niyang umano'y pag-deliver ng mahigit 30 maleta sa isang kongresista noong taong 2023. Kasama niyang dumating ang apat pang dating sundalo na isinalang din sa interogasyon. Hindi nila kasama ang kanila abogado na sa Attorney Levito Baligod na hindi nakarating sa ombudsman. Ayon kay Baligod, may tinatapos pa siyang counter-affidavit kaugnay ng reklamong isinampa ni Congressman Zia Lonto Adjong laban sa mga dating sundalo. Isa si Adjong sa mga pinangalanan ng Brave 18 sa umano'y maleta delivery scheme. Ang pagpapatawag ng ombudsman ay para sa kanilang case conference. Hindi naman na-interview ng media ang 5 dating sundalo matapos ang halos 8 oras nilang pagsagot sa mga tanong ng mga investigador. Ipagpapatuloy ng ombudsman sa Huwebes, June 18 ang fact-finding investigation kaugnay ng mga binulgar ng mga dating sundalo sa umano'y hatiran ng pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.
Matapos madawit sa umano'y irregularidad kaugnay ng flood control projects, maring itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga paratang laban sa kanya. Naghahanda naman ito na magsampa ng kaso, hindi lamang kontra sa mga nag-akusa, kundi maging sa mga sinasabing nasa likod ng operasyon. Nagbabalik si Aaron Rojas sa balita. Maring itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga aligasyon tumanggap umano siya ng pera kapalit ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Garcia, pabago-bago at hindi magkakatugma ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Anya mula sa kwento ng 4 na maleta ng pera, naging isang bag na lamang umano ito kalaunan. Nung una ako'y naakusahan ng 4 na maleta. 4 na maleta na nga yun na ibinigay daw sa akin sa harapan ng isang hotel dyan sa may bandang area ng Pasay. Bigla na lang naging bag na lang ngayon. Kasi susunod siguro, supot na lang ang paglalagyan. Medyo lumiliit na ng lumiliit. Nagbabago kasi po ang narrative. Ayon pa kay Garcia, hindi siya magpapadala sa emosyon at pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasong maaring isampa laban sa mga nag-akusa. Ngunit hindi lamang umano ang mga nagsalita ang nais niyang papanagutin. Sinisilip din niya ang posibleng pananagutan ng mga umano'y handler ng mga taong nasa likod ng operasyon. Pero kung kasi hindi ako makukontento na sila lang ang kakasuhan maaari sila biktima, maaaring nagpagamit, pero paano yung mga nasa likod? Paano yung mga nag-drawing, gumawa ng script? Mas mabigat pa rito, sinabi ni Garcia na isa sa mga natukoy sa kanilang paunang investigasyon ay isang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na umano'y may kaugnayan sa isa sa mga nag-akusa. Yung isa sa handlers dyan ay dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. And wala na po siya, matagal na rin wala sa AFP. May kaso nga po na hinaharap sa DOJ. So, ito yung mga klase ng tao na mga nasa likod. Kasabay nito, hinihintay raw ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, lalo na ang anggulo na may kapalit ang paglalabas ng impormasyon laban sa kanya. Sabi ng NBI, base sa initial investigation, may naibigay, meron daw pong nagsabi na. So, hintayin ko rin po yung NBI investigation kasi... Git pa ng COMELEC Chairman, walang lohikal na dahilan upang iugnay siya o ang komisyon sa mga flood control project ng pamahalaan. Anya, wala namang direktang kinalaman ng COMELEC sa pagpapatupad ng mga naturang proyekto. Ano po ba ang kinalaman ng isang COMELEC chairman o ng Commission on Elections for that matter sa flood control projects? Hindi naman po kami nagpapagawa ng kalsada. O kaya naman po wala naman po kami kahit na pinagawa na kahit isang flood control project kahit pa sa Commission on Elections. So ba't naman po kami... Sa ngayon, nagpapatuloy ang sariling investigasyon ni Garcia upang matukoy ang lahat ng posibleng sangkot bago magsampa ng formal na reklamo. Naniniwala rin siyang maaring may kaugnayan ng issue sa mas malawak na usaping politikal habang papalapit ang paghahanda para sa 2028 elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.